Ang anak ng Diyos na nakakaranas ng karamdaman na huwag give up, huwag mawawala ng pag-asa. Sabi nga ni Job sa kanya, sabi niya, God is good and kind, and He will give us eternal comfort. Word na eternal comfort. Pag sinabi eternal comfort, grabing comfort yan. May bibigyan siya ng Panginoon. Yung sinasabing wonderful hope. Yung kamahamang pag-asa na dapat maranasan mo bilang anak ng Diyos. Amen? Yung kay Hope, grabe rin kay Hope na nangyari. Pero ito rin po, story ito ay isang masasabi kong a miracle of faith na kung saan itong babaeng ito ay talaga namang narinig niya ng pangalan Jesus. Pero meron po mensahe dito ngayong umaga at ating pagbulay-bulahin ng mensahe dito sa aklat ng Marcos, kabanatang 5, talatang 25 hanggang 34. Mahaba pong talata ito. Subalit natin kung basahin para mawawa natin yung story, yung senaryo ng babaeng ito, kung paano siya, kung paano ang Diyos gumawa ng miraculous healing at miraculous faith yung ginawa niya, yung miracle of faith. Sabi rin sa Tagalog, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at tughang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha, sabi dito. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Ang sabi dito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Oh, wonderful faith. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit, patuloy na lumingan-lumingan si Jesus, hinanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginig sa takot at lumapit kay Jesus at nagpakirapa. At ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban at lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Diyos na magpala sa kanyang magsalita. Ito pong sinabi nito ay masasabi kong kamangha-mangha. Alam niyo, nung panahon ito, nung ang Panginoon ay nagpapagaling ng iba't ibang sakit. Tinalihan ng demonyo, mga ketong, bulag, nakakita, bingin, nakarinig, pilay, nakalakad. At madalas niyo marinig yung pangalang Jesus. Sa inyong pananaw, kapag narinig niyo ba ang pangalang Jesus, ano naging laman ng inyong puso at isipan? Siya ba yung Jesus lang na lagi mong kasama sa trabaho? Kasi may mga pangalang Jesus eh. Ako may nakasama ko sa Cosmos nung araw, Jesus de Guzman. Pero napakasalbahe. Sabi ko, ang pangalan mo, Jesus, salbahe ka? Sabi ko sa kanya. Oo, yung pag-narinig ng Jesus na ito ba yung Jesus na nagbigay sa'yo ng trabaho? O pag narinig mo yung pangalan ng Jesus, nagbibigay sa'yo ng isang katanungan na, sino ka nga ba talaga? Ano ang pwede mong gawin sa buhay ko? At ano naman ang pwede mong gawin para sa'yo, Jesus? Ang babae ito ang kanyang pakinig. Narinig niya na, itong Jesus ito ay nagpapagaling, nagbibigay ng paningin sa mga bulag, lumalakad, yung mga paralitiko, yung mga inaalay ng demonyo ay nagsisigaling. Minsan narinig niya. Diba kayo, pag kayo nakarinig ng balita, bawa sa pamilya, tulad ng nakaraan, sa ating mga bagong dating, sa ang lugar niyo, Isabela, diba? Kung kayo may kamag-anak na sinalata ng bagyo, ano nagiging pakiramdam niyo? Pag narinig bagyo, sinalata yung ating pananim. Diba? Nalulungkot kayo dahil namuhulang kayo ng napakalaki puhunan. Diba? Tapos, yung anihing palay ay sinira ng bagyo. Nandito ka nag-work sa Korea, may tawag si nanay, na-confine, 50-50. Ano nagiging isip niyo? Diba?
is nyo agad gumaling, is nyo agad, naku, sa kukuha ng pera para sa ospital na yun. Ang babae ito, nung narinig niya yung pangalang Jesus, alam niyo, may tatlong bagay ako nakita sa babae ito. Una, pag-aralan muna natin ano yung pananampalataya? Sabi nga ng Hebrews chapter 11 verse 1, sabi nga, faith makes us sure of what we hope for and give us proof of what we cannot see. Mga bagay na alam mong